Patuloy ang aktibong kampanya ng Cabanatuan City Veterinary Office sa pagsugpo at pag-iwas sa rabies sa lungsod sa pamamagitan ng libreng house-to-house anti-rabies vaccination na isinagawa ngayong Agosto 22 sa Barangay Sangitan West, Cabanatuan City. Bahagi ito ng programa ng pamahalang lungsod upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga alagang hayop at ng buong komunidad. Sa nasabing aktibidad, libre at direktang binakunahan sa mga tahanan ang mga aso at pusa upang mapadali ang serbisyo lalo na sa mga residente na walang kakayahang pumunta sa mga veterinary clinics. Ayon sa Cabanatuan City Veterinary Office, ang kampanyang ito ay regular na isinasagawa sa iba't ibang barangay bilang bahagi ng kanilang proactive na hakbang laban sa rabies, isang nakamamatay na sakit na maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng kagat ng hayop. Hinimok ng mga opisyal ang mga residente na makibahagi sa mga susunod pang aktibidad at tiyaking mababakunahan ang kanilang mga alaga. Bukod sa proteksyon, mahalaga rin umano ito upang maiwasan ang pagkalat ng rabies sa mas malawak na komunidad. Ayon kay Dr. Lorna Fajardo Rivera, City Vet Head, na layunin nila na maging rabies-free ang buong lungsod ng Cabanatuan, kung kaya't nakikiusap sila sa publiko na makiisa sa programang ito. Samantala, plano rin ng lungsod na palawakin pa ang serbisyo sa mga karatig barangay sa mga darating na linggo bilang bahagi ng Rabies Prevention and Control Program ng Department of Agriculture at Department of Health. Para sa karagdagang impormasyon o para magpa-schedule ng libreng bakuna, maaaring makipag-ugnayan sa Barangay Health Center o sa mismong opisina ng Cabanatuan City Veterinary Office. Nagsagawa ng field inspection at validation ng Cabanatuan City Agriculture Office, katuwang ang Regional Crop Protection Center o RCPC, sa mga sakahan sa lungsod na naapektuhan ng peste na brown plant hopper o Nila parvata logens bilang bahagi ng kanilang agarang tugon upang malimitahan ang epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka. Ang inspeksyon ay isinagawa sa piling barangay sa lungsod na nakapagtala ng insidente ng pagdami ng pesteng insekto na kilalang sumisira sa pananim ng palay sa pamamagitan ng pagsipsip ng katas ng halaman at maaaring magdulot ng tinatawag na hopper burn o pagkasunog ng palay. Ayon sa mga opisyal ng City Agriculture Office, layunin ng aktibidad na matukoy ang lawak ng pinsala, magsagawa ng tamang rekomendasyon sa mga magsasaka at may patupad ang mga kinakailangang pest control measures, gaya ng paggamit ng tamang pestisidyo, pagsunod sa tamang timing ng pagtatanim at iba pang teknikal na hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng peste. Ipinahayag ng kinatawan mula sa RCPC na ang layunin ay maagapan ang pagkalat ng brown plant hoppers upang hindi na lumala ang pinsala sa mga pananim. Sa pamamagitan ng field validation, mas mapapabilis ang pagtukoy sa mga lugar na nangangailangan ng interbensyon. Inaasahan din na sa pamamagitan ng koordinadong aksyon sa pagitan ng lokal at regional na tanggapan, ay mas mapapalakas ang resiliency o katatagan ng mga magsasaka laban sa mga banta sa kanilang ani. Patuloy ang panawagan ng mga ahensya sa mga magsasaka na agad na iulat sa kanilang mga barangay agricultural technician ang anumang sintomas ng pest infestation upang agad itong matugunan at mabigyan ng teknikal na tulong. Dumalo ang kinatawan ng Cabanatuan City Agriculture Office sa isinagawang committee hearing ng Committee on Agriculture and Cooperatives ng Sangguniang Panglungsod upang suportahan ang pagtalakay sa mga aplikasyon para sa Civil Society Organization o CSO accreditation ng iba't ibang kooperatiba at samahang pang-agrikultura. Tinalakay sa sesyon ang mga aplikasyon ng mga sumusunod na organisasyon na Golden Beans and Grains Producers Cooperative, Balite Primary Multipurpose Cooperative o Balite PMPC, Technical Cooperation Project 3 o TCP3, Lagari Farmers Multipurpose Cooperative, Yakap at Halik Agriculture Cooperative of Nueva Ecija o YHA-CNE,
Calabawan Producers Cooperative, Cabanatuan City Seed Growers Multipurpose Cooperative o CAPSEEDS at Muslim Vendors Marketing Cooperative. Ang layunin ng pagdinig ay masusing rebisahin at kilalanin ang mga organisasyong nagnanais maging accredited CSOs na kinakailangan upang sila ay maging bahagi ng mga konsultatibong mekanismo ng lokal na pamahalaan gaya ng Local Special Bodies o LSBs. Ayon sa komite, ang pagbibigay ng akreditasyon sa mga naturang grupo ay hudyat ng pagtitiwala ng pamahalang lungsod sa kakayahan ng mga kooperatiba at CSOs na tumulong sa pagpapalaganap ng kaunlaran sa sektor ng agrikultura at lokal na ekonomiya. Binigyang diin din sa aktibidad ang kahalagahan ng pagkipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga organisasyong pangkomunidad bilang bahagi ng participatory governance o pakikilahok ng mamamayan sa pamamahala. Ang pagkilala sa mga kooperatiba ay hakbang patungo sa mas inklusibong pag-unlad. Sa pamagitan ng accreditation, binibigyan ng boses sa mga desisyong may kinalaman sa kanilang sektor. Inaasahang matatapos ang proseso ng deliberasyon at formal na mapagkakalooban ng akreditasyon ang mga kwalipikadong grupo sa mga susunod na linggo.